latest dun sa Alice Go issue. Mase, ano na ba nangyari dyan? May statement na ba mula sa kampo ni Alice Go? Tungkol sa passport cancellation ng DFA sa kanyang pasaporte. Hindi sa filing mo Akala ko sa filing niya eh. Mase, ano balita dyan? Actually, oo. Bok, sayang nga hindi natin naitanong yung tungkol sa passport cancellation ni Alice Go kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kasi when they released the statement, he already left the palace. Pero kanina tinanong namin if i-bring up ba yung issue on espionage sa ASEAN Summit. Ang sabi ni Secretary Manalo, kung magkakaroon ng meeting with China, they will definitely raise the issue. Pero on the level lamang ito of PFA because definitely there won't be a meeting between President Bongbong Marcos and the Chinese official next week. Kasi number one, hindi naman darating sa Chinese President Xi Jinping sa ASEAN Summit next week na gagawin from October 9 to October 11 sa Laos. Hindi rin dadating dun si US President Joe Biden. So mga representatives nila yung pupunta doon, si Prime Minister Li Qiang at saka si US Secretary of State Anthony Blinken. Pero kung sakaling ipapaabot talaga natin yan officially sa China, kinakailangan dagdagan natin yung ebidensya. Hindi sapat lang yung Al Jazeera Yung sinabi ng documentary. Yung sinabi ng isang Taipan. No? Hindi sapat yun eh. Dahil she said. Oo, dahil yung Taipan na yon, ginamit niya yung spy angle na yan para sa kanyang kaso, para hindi siya mapadala sa China. Extradite. Oo, dati siyang espiya at siya ay bumaliktad daw, kaya ayaw niya na bumalik sa China, lalo na may death penalty ron. So medyo hindi pa ganoon kasolido yung ebidensya na yon, no? Kaya baka clutching at straws, at isa doon sa straw na yon ay si Alice Go. Although, seryosong claim, kaya kailangan natin pag-aralan. Pero kung i-elevate natin kay President Xi Jinping or sa kanilang foreign ministry, kailangan may additional tayong ebidensya. Para hindi naman tayo mapahiya. Tama, matawalan Mr. sa atin. Ronald. Kaya napansin din namin kanina, si Secretary Manalo was very careful in giving his statement about Alice Go. Ang sinabi niya na parang they are monitoring the report about espionage, pero they cannot give details kasi nga foreign relations na yung pinag-uusapan natin dito. So very matipid din yung sinabi niya sila sa atin. But ang sabi lang ng DFA, definitely madidiscuss yung tungkol sa human trafficking during the ASEAN Summit because this is not just a concern of the Philippines. This is also an issue in other South Asian countries. And meron daw mga POGO counterparts din daw dun sa ibang ASEAN state members. Yes. Yeah, definitely. Yung human trafficking in general, that will be part of the agenda. Yes. And also, Bok, sige, Bok, go ahead. Maricel, meron bang may nakaschedule bang kahit pull-aside lang siguro na meeting sa si President Marcos with any Chinese official dyan sa ASEAN Summit? Kasi observer dyan ng China, di ba? Yes, Ms. Abby. Kasama rin sa mga mag-a-attend yung representative ng China. But so far, yung mga nakalatag na bilateral meeting with President Marcos, hindi nakasama ang China. And ang sabi kanina ng DFA, mukhang hindi rin siya kasama dun sa mga pinaplano na dun sa mga side meetings. Yung isa kasing angulo dyan kay Alice Go, nung, di ba, nakalabas siya ng bansa, July. Isa't kalahating buwan siya sa labas ng bansa. Kung talaga siyang spiya, most probably nakabalik na siya sa China. Bakit naglamierda pa siya sa Malaysia, Indonesia, Singapore? Namili pa ba siya? Nag-shopping siya? No? Nung nahuli natin siya sa Indonesia. Mabibili niya, made in China eh. Usually, pag ganyan, na-discover ka na, takbo ka na doon sa kwan mo. Home country. Unless ikaw ay nakaugnay sa mga triad. Hindi ka makabalik dahil huhulihin ka or worse. Huwag niyong kalimutan, may death penalty sa China. No? Kaya kaya delikado yung mga ganyan na involved sa mga illegal pogos dahil pinalaya siya ng China eh. Pag nahuli yung mga yan, pag pinabalik yan, kakasuhan yan. Or worse.
Sinasabi ko, dahil may death penalty ron. Also, Bok, like it or not, all states collect intelligence. It's just a matter of not getting caught with your hand in the doggy bag. At saka ngayon, ang intelligence gathering, hindi na yung mga dating mga James Bond. katulad namin ni Ed na mga James Bond. Oh, No? Mga, buti James Bond, hindi Austin wala Powers. ngayon. Ngayon, mga nerd na sa kwan, na nag-hack ng mga They don't even information. have to Kahit leave saan. the room. Yun na yung main form of intelligence, counterintelligence ngayon. Kaya, Sabi ko wala, nga kung mag-i-espiya yan, they can do it all the way from Beijing. yes, oo. They can spy all over the world from Beijing. Oo, kaya si Ed, Hindi nila kailangan i-outsource. kaya si Ed, laos na eh. Where's your mojo, baby? Austin Powers. Uy, si Mase, baka, Okay. Jose, meron ba? May pahabol ba? Sorry, Bok, ano yun? May pahabol ka ba? May ibang balita? ay, Lebanon, sa Lebanon. Lebanon. Oh. Yeah. Yung sa DFA, sinabi rin nila na kahit nasa alert level 3, yung Lebanon ngayon, tinitreat nila ito as if nasa alert level 4 na parang nagpapa-mandatory evacuation na sila. But so far, although nauna na rin nilang sinabi na they are preparing chartered flight for Filipinos there, pine-prepare daw nila lahat, nag-gather pa sila kung sino pa yung gustong sumama dun sa repatriation. Pero sa huling tala na binigay na DFA, nasa more than 100 Filipinos na yung ready to be evacuated. So, naghihintay na lang sila kung kailan ready yung place for landing. Ang mahalaga kasi dyan, Mase, it's an expansion of the Gaza war eh. At involved na ngayon ang Lebanon at posible Iran. So lalawak yan. Ang problema natin, several 100,000 yung ating mga kwan dyan, mga OFW. So sana naman na hindi lumawak yung gera dyan. Halimbawa sa Lebanon, mahigit 1,000 na yung patay eh. No? At mukhang papasukin na ng Israel. Kakabomba lang nila eh, nung main road between Beirut at saka Syria para walang tutulong sa Lebanon. At saka wag natin kalimutan, yung Lebanon, marami rin diyang Kristiyano. No, minsan, Maronite. hindi lang kwan yan eh, hindi lang yan mga Muslim. No, multi-ethnic, multi-religion ang Lebanon. Yan dati yung kwan eh. Even Syria. Ang daming Orthodox Christians sa Syria. Yes, ang tawag sa Lebanon dati, the Switzerland. Hindi, the Paris of the Middle East. Sila dalawa ng Damascus sa Syria. Ang ganda-ganda dyan eh. Ang ganda ng mga tao dyan na ang ganda ng mga features. Munta ka na madulas kanina eh. Iba yung sasabihin mo sana, Ed. Hindi, dumaan ako Damascus dati. Nahalata mo, Mase, iba yung sasabihin sana niya. Biglang cambio. Kaya nga, parang kumapit tayo bigla. Biglang cambio. Pero Ronald, ang sinasabi naman ng DFA kanina, so far, yung nasa southern Lebanon pa lang naman talaga yung affected. So yung ibang mga Filipinos doon natin sa ibang part of Lebanon are safe. Kaya pinaprioritize talaga yun nila yung nasa southern part. Yes, oo. Actually, Marisol, ang report karamihan sa mga Pilipino ayaw naman magsiuwi. Tama. Yes, Kahit anong conflict dyan. Oo. Kasi ma-displace sila mawawala yung mga kontrata nila Yan ang inaalala nila. At saka iniisip nila, kung ano man ang armed conflict dyan, bugso-bugso naman, pawala-wala. Pero yan daw ang mindset actually ng mga natin. Pero that could be a bigger, more serious war dahil ang Hezbollah is a tougher nut to crack. Mas malaki yan sa Hamas at saka mas armado yan, no? At halos ko yan, bahagi ng gobyerno, bahagi yan ng coalition government. So kung lulusubin mo ang Lebanon, ang makakalaban mo ay isang gobyerno na hindi lang mga Muslim. Hindi lang Hezbollah, no? Iba-iba 'yan. Minsan nga ang gobyerno diyan ay Kristiyano eh. So hindi yan pero Gaza. Pero Ronald, ang iniisip ng mga Pilipino diyan yung trabaho nila Definitely. Hindi yung danger Actually, kapag tumataas ang danger diyan, lumalaki sweldo diyan Yung nakakagulo nga sa Libya noon. Mas tumataas yung mas tumataas yung sweldo. In fact, di ba remember nagkaroon na tayo na issue na yung mga driver natin binabawalan. Sila yung sumusugod dun sa pinaka-dangerous areas dahil napakalaki ng bayad. Di ba nung sa Iraq War Rin nga? sa atin
Diba yung sa Iraq War, Ami, napabalik yung ating mga sundalo dahil may isa tayong driver na nahuli at Yes. pinang-negotiate sa atin. Ako, hindi kayo aalis dito, papatayin namin ito. Diba? Ang laki-laki kasi na sweldo. Oo. Yan ang iniisip ng mga tao natin eh. Yung So, pulot ng peacekeepers natin. Hindi, sa Libya, grabe yun yung height ng Libya, Libyan Civil War. Yung ating mga nurse ayaw umalis. Hindi sila umalis. Mataas ang Hindi sila sahod umalis. pag may gera. Tumataas eh. Di ba Nagiging nakapunta ka dyan, conflict Ed? zone pa Teka, eh. si Mase, pakawalan na kaya natin. Sige. Nagkakantuhan na kayo. Hindi, sinasabi ko lang, di ba nakapunta ka dyan? Mase, maraming salamat. Hindi ako nakapunta ng Thank you, Beirut. Maricel. Nakapunta